Sa mga hindi pa nakakakita sa loob ng piston crown, isang maaksyong araw na naman ang ipapakita ko sa inyo. Ngayon ay mag-o-overhaul kami ng main engine piston. Napakagandang content nito para sa mga aspiring marine engineers, pati na rin sa akin for my references. So galing dito sa rack, ibababa natin ang piston patungo sa piston stand. Kung mapapansin nyo, hinihigpitang maigi ang tornilyo ng lifting tool para makasiguro na safe at secure ang piston bago birahin ng engine room crane. At eto na, ibababa na natin dahan-dahan patungo sa piston rack. Habang itinututo ko sa butas ng flooring ay inaalalayan naman ng mga tropa na hindi sumabit ang piston rod at maiwasang bumangga habang ibinababa. At eto na, isinetap na din namin ang piston stand na pagpapatungan ng piston. Dito ay hinahanginan ko ang mga tornilyo upang maging malinis bago namin ikabit ang mga hydraulic jacks. Dahil 4 na piraso lang ang hydraulic jacks, ikakabit namin ito ng alternate para balanse ang pagluluwag ng mga nuts. Dito, gumagamit kami ng portable pneumatic pump para sa mga hydraulic jacks. Bali as per manual, ang dismantling pressure ay 220 to 240 MPa. At natapos na nga naming tanggalin ang lahat ng tornilyo. Habang hinuhugot namin, merong katas ng langis na natira sa loob ng piston crown. Kaya naman kinailangan naming sahuran para nang sa gayon ay hindi magkalat. So eto na, nahugot na namin ang piston crown. Bali yung ilalim ng piston crown, umaabot yan ang piston cooling oil. Kaya kanina habang hinuhugot, kung napansin nyo ay merong tumatagas na langis. Sa mga hindi pa nakakakita sa loob ng piston crown, meron niyang mga spray nozzles para mag-distribute ng piston cooling oil. Sa next video, ipapakita ko ang pag-assemble at pag-pressure test ng piston.